Kumpiyansa raw ang mga complainant na napatunayan nila ang mga alegasyon laban sa pinapa-impeach silang si VP Sara Duterte. Hilit pa nila sa sagot ng depensa, parang maling reklamo ang kanilang binabasa. Nasa frontline ng balitang yan si Myron Enriquez. Muling iginiit ng kampo ni Vice President Sara Duterte, depektibo ang dalawang impeachment complaint laban sa bise na idineklara ng House Justice Committee na may sufficient grounds o sapat na basehan para umusad sa pagdinig. Pagbibigay diin ng abogado ni VP Sara na si Attorney Michael Powa, nakaangkla raw ang reklamo sa anilay mga haka-haka lamang. For example, the SALN, sinasabi nila biglang nagkaroon ng ill-gotten wealth dahil merong SALN. Parang hindi po namin makita yung logical connection doon. So doon lang naman po talaga kami nanggagaling. Agad naman binira ng mga complainant ang pahayag na yan ng kampo ng bise. Nanindigan silang sapat ang inilakip nilang datos at mga dokumento para patunayan ang kanilang mga alegasyon. Tila may malubha raw na pagkakamali ang mga abogado ni VP Sara sa kung paano nila nauunawaan ang konsepto ng ultimate facts. If you look at the 98-page complaint, yung 98 pages na yan, doon mo makikita yung mga ultimate facts, yung mga allegations. Naka-attach doon yung voluminous records proving the allegations in the complaint. Minsan nga ako'y nagdududa, tama ba yung complaint na binabasa ng defense team? Yung pag-utos, yung pagkuha ng allocation ng confidential funds, yung pagpirma ng certification, ng liquidation, yung kanyang pag-utos na ibigay kay Colonel Lachica, hindi ho ba facts yan? And then yung sa threat, dun sa assassination, those are facts. Yun ang mga ultimate facts na tutugon doon sa mga grounds. So malinaw na hindi legal conclusions ang mga nakalagay sa complaints. Kabilang sa ugat ng impeachment complaint sa bise ay ang mali umanong paggasta sa confidential funds ng OVP at DepEd. May kinausap na ako na tao. At sa banta ni VP Sara sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos at ilang miyembro ng pamilya. Samantala, kinumpirma ng grupo ng third complainants na nakatanggap na sila ng notice tungkol sa pagsisimula ng pagdinig na nakatakda sa March 25. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.